Kung may allergy ka sa seafoods, dun ka muna sa far away o kaya ihanda mo ang cetirizine. Char! Isa ka ba sa mahilig sa alimango pero hindi mo alam kung paano iluto? Halika bes at ituturo ko sa'yo kung paano. So anyway, nilagyan ko pala siya ng yelo para mamatay siya kaagad. Kasi kung pupukpukin mo siya, baka madamage ang kanyang katawan lupa. Katawan lupa? Pagkatapos lagyan mo siya ng tubig para manghina. Ganun lang. Pagkatapos pag nanghihina na, ay pwede mo siyang ibabrush para malinis dahil nga nakukuha ito sa putik, sa ilog. Linisin mong maigi mga bes, isahod mo sa tubig. Unlimited po ang aming tubig dito sa San Fabian, Pangasinan bes. Uy, sana all unlimited. Char! Ang una, maglagay ka ng butter sa mainit na kawali at halu-haluin. Maglagay ka rin ng maraming butter. Kailangan magiging golden brown yan bago ka maglagay ng oyster sauce. At dapat nakaluhit ka lang para hindi agad masunog. Siya nga pala, hinati ko na yung isang alimango. Uy, para makita natin. O diba na po, balikan na natin ang ating ginigisa. Maglagay ka ng konting paprika at konting cayenne powder. Samahan mo na rin ng garlic powder at budburan mo na rin ng onion powder. Kung wala naman, edi wag mo nang ilagyan. Pag kumulo na yon ay ilagay na natin ang ating alimango. Ops, wag na wag mong kakalimutan ang ating Sprite dahil yan ang nagpapalinamnam sa ating butter garlic na alimango. Pero kung meron ka namang lemon sa iyong rep o dilagyan mo na rin para lalong mas masarap. At saka natin itong tatakpan at pakukuluin ng 10 araw. Payo ko lang mga bes, kung mayroon kang allergy sa mga seafoods, ay uminom ka na kaagad ng iyong cetirizine para hindi magka-allergy ang iyong buong katawang lupa. O, tingnan muna natin yung isa. Kung talagang mataba nga, tingnan mo bes. O diba, medyo nangingitim pa siya, hindi pa masyadong luto at kailangan pa nating lutuin maigi. O kaya lagyan mo na lang siya ng sauce para lumasa yung kanyang sauce sa loob ng alimango. Ayan, na parang ganyan. Sa totoo lang mga bes, nakaka-high blood talaga yung ulam na to at nakaka-high blood din ang presyo ng alimango. Sarap! Sarap! Pero kung tatanungin nyo ako kung pwede kaming kumain dito as a dialysis patient, pwede naman po basta tikim-tikim lang. Huwag mong uubusin mga best. Dapat in moderation lamang. Pag sobra, nakakasama. Pag kulang, nakakasama rin. Kaya kailangan dapat balance pag kumakain ka po ng mga matataba. Katulad nitong chicharon na to, konti lang naman ang aking kakainin dito best. At itong alimango konti-konti lang, ganon pa. Basta kumain ka yung araw na ng iyong dialysis para mahugot at malinis ang iyong katawang lupa. At kung nakaabot ka man sa pinakadulo nitong video ko, maaari kang mag-comment down below at sabihin mo kung saan mo napanood ang aking video. So ayun lang, share ko lang, ingat, God bless, bye!